Alan ko ay Vance. Nasa negosyo ako ng halamang gamot. Kung makakuha ka ng magandang bagay, tawagan mo ako. Pat? Cole, ipakilala kita sa isang tao. Ito si Ginoo Gallagher, tagapagtatag ng Herbcore Group. Herbcore? Ang pinakamalaking chain ng tradisyonal na gamot na Chino sa bansa? Hindi ko inakalang makikilala ko ang isang napakahalagang tao dito. Binata, iba ka talaga. Ang mesa ng sariwang huli na ito ay bihira talaga. Marami na akong nakain na delikadesa ng bundok sa paglipas ng mga taon, pero ang kasariwaan ng mga sangkap ngayong gabi ay walang katulad kahit saan sa probinsya. Pinalalaki mo ako, Ginoo Gallagher. Ang ilan sa inyo ay baka hindi pa alam, pero si Cole ay may higit pang mga sorpresa. Sa totoo lang, ang dalawang nangungunang item sa subasta ngayong gabi, ang daang taong gulang na Lingzi Kabute at ang huling misteryosong lote ay lahat mula kay Cole. Inilabas niya ang mga ito mula sa mga bundok ng mag-isa. Ano? Ang daang taong gulang na Lingzi Kabute na iyon ay hinukay mo rin? Siguro ikaw ay isang unggoy, bata. Paano mo yan nahukay? Ano? Yung daang taong gulang na Lingzi Kabute? Hinukay mo rin yun? Parang unggoy ka ba? Paano mo yun nahanap? Ikaw na daang taong gulang na Lingzi Kabute yan. Ilang taon na akong nasa kalakalan ng mga halamang gamot at ang pinakamatandang nakita ko ay isang 80 taong gulang na Lingzi Kabute at ito ay pinalaki. Ang swerte mo naman na makahukay ng daang taong gulang hari ng ligaw na Lingzi. Swerte? Swerte ba talaga? Kung isa lang ang natapunan mo, yun ang tinatawag na swerte. Pero wag mong kalimutan, ang huling item ng subasta na ito ay dinala rin ni Cole. Isang daang taong gulang na ligaw na Lingzi Kabute ay sobrang kahanga-hanga na. Seryoso, wala akong maisip na anumang bagay na maaaring makatatalo pa diyan. Kaya ang huling item, bata, pwede mo bang bigyan kami ng pahiwati? Kapag nagsimula na ang subasta, malalaman ninyong lahat. Mga ginang at ginoo, ang subasta ng mga pambihirang antigo ng 3 estado ngayon ay opisyal na nagsisimula. $800. $1,300 $2,000 na benta. $2,000 Nabenta. $8,000 na benta. Ano ba yan? Nagpunta kami ng ganito kalayo sa ulan para dito? Lalong lumalakas ang ulan. Kung alam ko lang na ganito lang, hindi na sana ako pumunta. Aalis ako kapag tumila na ang ulan. Aalis na ako. Ngayon ay narating na natin ang grand finale ng subasta ngayong araw. Ang naunang item ay isa rin sa mga tema ngayong gabi. Diyos ko. Kahit na alam ko na ito ay isang daang taong gulang na Lingzi Kabute, malaki pa rin ito. Ang laki ng Lingzi na yan. Akala mo ba ay galing sa bukid? Ang ilang Lingzi na pinalaki sa bukid sa merkado ay pinalalaki ng pataba. Medyo malalaki rin sila. Oo, ilang taon para sa isang ligaw na Lingzi para lumaki ng ganito. Walang insektong kumakain, walang hayop na sumisira. Ito ay himala. Sa totoo lang, nagsisimula akong maniwala na peke ito. Sa totoo lang. Lahat, huwag mag-alala. Lahat ng lote sa subasta ngayon ay na-verify na ng Pambansang Sentro ng Pagtatasa ng Halamang Gamot. Narito ang sertipiko ng pagtatasa. Ang edad ng ligaw na Lingzi na ito ay sa pagitan ng 75 at 110 taon. Ang serial number at opisyal na selyo ay tama lahat. Maaari ninyong suriin ito ng personal. Talagang ligaw ito. Ilang dekada na akong nasa kalakalan ng halamang gamot. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking ligaw na Lingzi. Ang siglong gulang na hari ng ligaw na Lingzi, simulang tawad ay 80,000 piso, 100,000 piso, 120,000 piso, 150,000 piso. Diyos ko, yayaman tayo. Cole, dahan-dahan lang. Simula pa lang ito. Ang magandang gamit ay kayang sumalo ng tawad. Lalo kang tumatawag, lalo itong tumataas. 200,000 piso. 250,000 piso. 300,000 piso. Pataas, 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 mas mataas, mas mataas. 300,000 piso. Ang Ginoo sa likod ay nagtawad ng 300,000 piso. May mas mataas pa ba? 380,000 piso. 380,000 piso. Isang Lingzi lang at nasa 380,000 piso na. 460,000 piso.
Nabenta, 460,000 piso. Tinabati namin ang Herb Core Group at si Ginoo Gallagher. 460,000 piso. Hindi ko iyan magagastos sa isang buhay. 460,000 piso. Noong nabayaran ang utang ng kapatid ko, akala ko iyon na ang pinakamagandang pwedeng mangyari. Pero ngayon, tila hindi pa nagsisimula ang magagandang panahon. 460,000 dolyar para sa isang lingzi kabute. Ginoo Gallagher, ang laki ng gastos mo ngayon? Pero sa kabilang banda, 100 taong gulang na ligaw na lingzi kabute ay talagang sulit sa presyo. Pero, ano ang huling sorpresa ngayong gabi na maaaring mas mahalaga kaysa sa 100 taong gulang na lingzi kabute? 100 taong gulang na lingzi lamang ang nakakakuha ng pangalawa sa huling pwesto. Ano nga ba ang huling sorpresa? Para sa isang malaking subasta, ito'y itinatago ng napakasekreto. Nagtanong-tanong ako, pero walang nakakaalam. Ginoo Sterling, ang iyong pagiging kumpidensyal ay sobrang husay. Hindi pa inihayag ang huling sorpresa? Huwag mong sabihing panloloko ito. May mas maganda pa kaysa sa lingzi? Ilang ganyang bagay ang lumalabas sa buong lungsod ng Acacia sa isang taon. Lahat, bago ko ihayag ang huling sorpresa ngayong gabi, pahintulutan ninyo akong magbigay ng kaunting pasilip. Ang subasta na ito ay dalawang pinakamahalagang kayamanan. Ang 100 taong gulang na lingzi at ang darating na huling sorpresa ay nagmula sa iisang tao at parehong natagpuan ng iisang tao sa bundok hamog ng magkahiwalay. Iisang tao? Ang 100 taong gulang na lingzi ay isa ng swerteng isa sa 10,000. Ano kaya ang huling bagay? Imposible. Isang tao ang nakahanap ng magkahiwalay ng dalawang pinakamahalagang kayamanan, ang tsansa ay mas mababa kaysa manalo sa loterya. Ginagawa mo lang ba ito? Sa totoo lang, sapat na ang lingzi. Ngunit kung sasabihin, ang iisang tao ay makakahanap ng dalawang kayamanan ng sabay, hindi ako naniniwala. Kung ang huling sorpresa ay hindi tumupad sa inaasahan, ang subasta ngayong gabi ay magiging bigo. Lahat, tumingin kayo. Hindi. Ano to? Itong malaking tipak? Para bang Tumahimik ka, huwag mong sabihin yan. hindi? Ito ay isang laman na ganoderma, ang maalamat na elixir. Nakita ko lang ito sa mga sinaunang aklat. Kaya ito ang elixir, ha? Sino ba ang nakakaalam kung totoo o hindi? Di ba? Sino sa atin dito ang nakakita ng tunay na elixir? Lahat ng nasa merkado ay peke. Duda ako na totoo rin ito. Si Ginoo Gallagher. Maaari ba akong pumunta sa entablado upang suriin ang elixir na ito? CJ, Ginoo Gallagher. Natural na aktibong buhay na elixir. Ang texture ng ibabaw ay natural na nabuo. Walang artipisyal na ineksyon. Ito ay tumutugma sa mga katangian ng isang aktibong buhay na elixir. Ako ay nasa pagkilala ng halamang gamot ng mahigit 40 taon. Ngayon, masasabi ko ng may kumpiyansa, ito ay isang tunay na buhay na elixir. Hindi bababa sa 1,000 taong gulang. Si Ginoo Gallagher mismo ang nagsuri nito. Imposibleng peke ito. Ang tagapagtatag ng Herb Core Group, ang nangungunang tagakilala ng halamang gamot sa lungsod ng Acacia. Kung sinabi niyang totoo, ito ay totoo. Dahil pinatunayan ito ni Ginoo Gallagher. Magsimula na tayo. Panimulang tawad para sa 1,000 taong buhay na elixir. 400,000 dolyar. Wow, ang panimulang tawad ay 400,000 dolyar. Ang panimulang tawad pa lang ay halos ang huling presyo ng 100 taong gulang na lingzi kabute. 500,000 dolyar. 600,000 dolyar. 800,000 dolyar. 1,000,000 dolyar. 1,000,000 dolyar. Dot. 1,250,000 dolyar. Si Ginoo Gallagher ng Herb Core Group ay nagtawad ng 1,250,000 dolyar. May mas mataas pa bang tawad? 1 beses, 2 beses, na ibenta na. 1,250,000 dolyar. Naku, sapat na yan habang buhay. Salamat, Cole.
Pakiusap, tanggapin ang nagbigay ng dalawang pinakamahalagang kayamanan para sa subastang ito, Ginoo Stone, na umakyat sa entablado at kumuha ng litrato kasama si Ginoo Gallagher. Ito ba ang batang ito? Mukhang halos nasa early 20s pa lang siya. 2 item, mag-isa lang, mula sa bundok. Lingzi at ang elixir ng milenyo. Akala ko ay ilang sikat na mangangaso. Binata, kung makatagpo ka pa ng mga kayamanang tulad nito, ang Herb Core Group ang unang makakakuha. Tama ba? Natutuwa akong nagustuhan mo sila, Ginoo Gallagher. Ginoo Stone, noong natagpuan mo ang elixir ng milenyo, ano ang naramdaman mo? Ginoo Stone, narinig namin na pumunta ka sa bundok mag-isa at natagpuan ito. Totoo ba yun? Cole, ako ay mula sa Harmony Herbs sa kabisera. Ito ang aking card. At ako ay mula sa lungsod ng Daungan. Nakikipagkalakalan ako sa pag-import at pag-export ng halamang gamot. Kung i-export mo ang mga produktong ito, ang presyo ay maaaring dumoble man lang. Pag-usapan natin ng detalyado. Anong nangyayari? Nawalan ng kuryente? Ano ba ito? Isang hotel na ganito kalaki, wala man lang backup generator? Mga kababaihan at kalalakihan, pakiusap manatiling kalmado. Ang ulan sa labas ay bumibigat. Malamang nasira ng linya dulot ng bagyo. Ang Grand Hotel ng Swerte ay may backup generator. Ang kuryente ay maibabalik sa lalong madaling panahon. Tingnan mo doon, ang bundok, bumuho ito. Yan ang bundok hamog. Ang direksyong iyon ay ang aking tahanan. O hindi. Si Mia ay nasa bahay pa rin. Cole, napakalayo na nito mula sa bundok hamog. Malakas ang ulan doon. Tumigil na ang mga bus. Nasa pintuan ka na ngayon. Lumabas lang si Cole. Bilisan mo, ihatid mo siya sa baryo hamog. Sige, Ginoo. Ginoo Stone. Hiniling ako ni Ginoo Sterling na Ginoo Stone. Ginoo Stone. Hintayin mo ako. Ginoo Stone, tumatakbo ka mas mabilis pa sa kotse ko. Bumibiyahe ka ng 50 kilometro bawat oras. KPH, imposible yan. Kahit ang Jur Falcon ay hindi makakita ng malinaw. Sa ganyang kalakas na ulan, hindi man lang ito makalipad ng matatag. Nanay, mahal ko, aking sinta. Nasaan ka? Kung wala ka, ayoko nang mabuhay. Mia, 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 Mia. Cole, bakit ka nakaluhod sa putik? Tumayo ka! Mia, Nakita kong lumalakas ang ulan. Akala ko wala kang payong. Kaya hinanap kita. Sa daan. Nakasalubong ko ang sekretarya ni Ginoo Sterling na nagsabing tumakbo ka sa direksyong ito. Kaya sinundan kita. Cole. Cole, parang nalibing ang bahay natin. pwedeng itayong muli ang bahay. Basta't okay ka lang. Sige, ayos na ako ngayon at may nanonood sa atin. Ang lugar kung saan bumagsak ang landslide, ang tanging daan papasok at palabas ng baryo, ang tanging kalsada, at tuluyan na itong naharang.
Nanay, mahal kong anak, nasaan ka? Kung wala ka, ayaw ko nang mabuhay. Ang tanging daan patungo sa baryo ay naharang na rin. At ngayon ang tanging makakapagligtas sa lahat ay ako. Mia, bumalik ka muna sa sasakyan kasama ang sekretarya at humanap ng ligtas na matutuluyan. Ikaw? Magliligtas ako ng mga tao. Humihina na ang ulan. Magaling, Jer Falcon. May tao roon. Hila. May tao sa baba. Hawakan mo ang kamay ko. Bilis. Malapit nang tumila ang ulan. Bumalik na siya. Bumalik na ang ating bayani. Huwag kang tumayo lang diyan. Tulungan mo siya. Siya, iniligtas niya ang aking pamilya. Kung hindi dahil sa kanya, maililibing ng buhay ang aking anak na babae. Siya ang ating bayani. Huli na tayo. Bilis. Hatiin sa 4 na grupo at maghanap ng bahay-bahay. Iligtas ang kahit sino. Tayo na. Huwag mag-panic. Hindi na kailangan maghanap. Nasa plaza ng bayan ang lahat. Lahat sila? Ilang ang nasawi sa ngayon? May mga nasugatan ba? Wala. Bata at matanda, kasama ang mga nakulong sa silong, nakabaon sa gumuhong bahay o tinangay ng landslide pababa. Walang kahit isang nawawala. Imposible. Sa ganitong kalaking pagguho ng lupa, sa sariling pagsisikap lamang ng nayon, imposibleng lahat ay nakaligtas. Hindi namin iniligtas ang aming sarili. Siya ang gumawa nito. Iniligtas niya ang buong nayon mag-isa. Iniligtas niya ang bawat isa sa atin. Siya ay isang tunay na bayani. Ano ito? Sino yan? Ang ingay. Ang bayani ay namatay na nakadilat ang mga mata. Magpahinga ka ng payapa, bayani. Huli na tayo dumating. Ano ba yan? Sinong nagsabing wala na siya? Natutulog lang siya. Magdamag siyang gising. Kailangan niyang matulog, di ba? Uy pare, anong ginagawa mo? Wala, natutuwa lang akong gising ka. Kapitan ng Oakhaven Rescue Squad 3, Hayes. Pare, anong pangalan mo? Coldstone. Pare, sa ngalan ng buong rescue team, salamat. Kung wala ka, mga bangkay na lang ang kukunin namin. Kahapon, nagkaroon ng pagguho ng lupa sa bundok Hamog. Ang tanging daan papuntang baryo Hamog ay hinarang ng mudslide. Isang batang mangangaso. Habang nakulong ang mga taga roon, nag-iisa siyang nagsagawa ng pagsagip. Inukay niya ang putik at bato na iligtas niya ang 108 taga roon. At itong binata, si Coldstone, ay ang misteryosong mangangaso na kamakailan. Kasama ang kanyang 100 gulang na lingzi, kabute at elixir ng milenyo sa isang subasta ay nakakuha ng 1,700,000 at 60,000 piso, isang talagang napakataas na presyo. Isang tao ang nagligtas ng 108 tao ng mag-isa. Naghuhukay ng lingzi, naghuhukay ng elixir, ngayon iligtas ang buong baryo. Mangangaso ba ito? Ito ay isang Diyos.
Kabayanihan, kabayanihan. Matuwid na kabayanihan. Congratulations, Cole. Ang karangalang ito ay ilang tao lang sa buong lungsod ng Akasya ang nakatanggap. Pero may kailangan akong sabihin sa iyo. Pagkatapos ng pagguho ng lupa, nang maghanap ang rescue team namin sa bundok, may nakita kaming kakaiba.